Mga kapatid, umabot na sa halos 200 ang mga namatay sa Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Base yan sa tala ng Office of Civil Defense. Sa Cebu na isa sa pinakatinamaan ng Bagyong Tino, tuloy ang clearing operations lalo't wala na raw isolated na lugar ngayon. Live mula sa Cebu City, nasa frontline na balitang yan ng ating kapatid na si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, anong update dyan? Julius, tumaas na sa 147 ang bilang ng mga nasawi sa buong lalawigan ng Cebu. At batay sa pinakahuling datos, 39 ang nasawi sa Liloan, 31 sa Compostela at 31 naman sa Cebu City. 14 sa Talisay City, 11 sa Bantayan, 9 sa Mandawi City at may ilan ding namatay sa Danao City, sa Bantayan, Tabogon at Asturias. Meron ding 67 na nawawala. Aabot naman sa higit 400,000 na individual ang nasa evacuation center sa lalawigan. Tuloy ang clearing operation sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Ang problema ngayon dito ay wala pa rin kuryente sa ilang bayan at lungsod kasama ang Danao City at Bogo City. Julius. Dale, kamusta naman ang pagbisita dyan ni Pangulong Marcos kanina? Julius, unang binisita ni Pangulong Marcos ang Liloan na lubhang apektado ng baha. Pinuntahan din niya ang mga evacuees sa Liloan. Nagsumbong din ang mga residente sa kanya sa pagkabigla raw nila sa mabilis na pagtaas ng tubig. Bumisita na rin si Pangulong Marcos sa Talisay City kung saan halos na wipe out ang mga bahay malapit sa Mananga River. Ayon kay PBBM, nabigla raw talaga ang mga Cebuano sa dami ng ulan na bumuhos sa Cebu. Inasahan nilang hangin lang ang Bagyong Tino pero flash flood daw ang labis na nagdulot ng pinsala sa lalawigan kaya tumaas daw ang bilang ng mga nasawi. Nagsorry rin si Pangulong Marcos sa mga apektado sa Bagyong Tino sa Cebu. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. We are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge, yung papasok galing sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood. Hindi natin napaghandaan. We will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay. Inanunsyo rin ni Pangulong Marcos kanina ang pamimigay ng financial assistance na 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos sa mga nawala ng tirahan sa Cebu para magamit nila sa pagpapatayo ulit ng bahay. Sinisiguro ng Pangulo na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Namigay naman ang Cebu Provincial Government ng tig 2 million pesos bawat LGU na nasalanta ng bagyo. Julius. Maraming salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.